Ngayon po ay alas 7:05. Ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay ang resulta ng aking sinaliksik. Sinaliksik ko muna si Chis Escudero at sa aking pagsasaliksik po ay siguro natisod ako at nakita ko may connection pala sa gitna ni Chis Escudero kay Elizalde ko ng ako Bukol Party List tsaka kay mga kapatid ni Elizalde ko na sina Christopher Kitoko at saka si Abiko ko. At siyempre, pag nandyan si Elizalde ko, nandyan si Romualdez. At siguro, iyan din ang dahilan na kung bakit ay sa makaraang 2025 na Bicameral Conference Committee para sa budget ay ang nag-uusap dyan si Chis Escudero para sa Senado at saka si Grace po at saka sa kabila para sa House of Representatives ay si Mr. Romualdez at saka si Elizalde ko. Si Elizalde ko ay, kung hindi ko magkamali, ay Appropriations Committee Chairman at si kasama niya si Romualdez at sa kabila naman si Chis Escudero, siya ay President ng Senate at ang kanyang kasama ay Chief ng Finance Committee ng Senate na siyang humaharap para sa national budget. Okay, so ito po yung natatagpuan natin sa ating mga pagsasaliksik. Una, matandaan ninyo, nakikita na naman siguro binibira si Chis Escudero sa lahat na sa vlogging, saka sa mainstream, na siya po ay may kasabwat na flood control contractor na ang pangalan ay si Lawrence Lobiano. Si Lawrence R. Lobiano ay siya yung president at chief executive officer ng tinatawag na Centerways Construction and Development Corporation. Na nung in-examine ko, ay meron siyang 83 projects sa flood control mula ng 2022 hanggang 2024. Siguro 2025. Hindi pa lang nailista ng 2025. Pagkatapos, ay sa 83 na kontrata niya, ay sa dalawang kontrata nun sa 83 ay sa dalawa ay kakutsaba niya ang Highton Construction na ang nagmamay-ari naman niya na si Christopher Kitoko na kapatid naman ni Elizalde ko. Ang Centerways naman po, lumalabas sa aking pagsasaliksik, hindi lamang si Lawrence Lobiano ang may-ari, kundi isa din sa may-ari ay si Abiko ko. Si Abiko ko ay sister o kapatid ni Elizalde ko. At ibig sabihin po, sa Region 5 sa Bicol, ay andoon yung pinakamatinding construction company na nagmamaster sa flood control. At kinokontrol na lamang ng mga Ko family. So si Kito ko si Elizalde, si Christopher ko ay siya po yung may-ari ng papatakbo ng tinatawag na Highton Construction. Ito naman si Abiko ko na partner naman ng Lobiano ko, yun naman papatakbo ng Centerways Construction and Development. At ang kay Elizalde ko naman ay yung SunWest. So pag-usapan lang natin muna yung Centerways. Sa Centerways po kasi ay inamin ni Chis Escudero na nakatanggap siya ng tinatawag na donation para sa kampanya ng 2022. Nakatanggap siya ng 30 million na donation mula kay Lawrence Lobiano. So kung inamin niya tumanggap sa 30 million, ang ibig lang sabihin nun, madidelikado siya ngayon sa Section 95 ng Omnibus Election Code na nagbabawal na tumanggap ng donation ang kahit sino ang tumakbo mula sa mga kontraktor. So, titingnan na lang natin kung paano ilulusot ngayon ni Chis Escudero. So, ngayon, para makikita natin ang sitwasyon, bubuksan ko muna ngayon, ipapakita ko sa inyo yung tinatawag na yung website ni Bongbong Marcos na isumbong mo.
At dito mo makikita, na-search ko po, dito mo makikita na ang ano ang mga proyekto na napunta sa Centerways. Ito po, isumbong, ito ang website ni Bongbong Marcos, isumbong. So ngayon sa isumbong niya, makikita mo, pag dito sa baba, nag-search ako dito Centerways. Lumabas sa Centerways, ito yung mga pangunahing kanila proyekto. Noong November 11, 2024 ay nakatanggap ito ng proyekto na ang tawag nito ay construction ng Malbog River Flood Mitigation Structure, Barangay Mayon, Castilla, Sorsogon. So, ang location sa Sorsogon Province. At ang nakalagay na contractor ay Centerways Construction and Development Incorporated. At ang project amount ay 298,238 pesos and 56 centavos. Ang completion date nito, hindi natin alam kung natapos ito. Completion date is November 11, 2024. Ang kasunod din, the same amount, almost the same, no? 111,729,100 pesos and 89 centavos na natapos noong November 6, 2024. Halos magkasabay ang project. So, ito ay siguro katabi lang siguro kasi construction of Malbog River Flood Mitigation Structure, Barangay. So, pareho ang pangalan. Ito naman pala sa Barangay Mayon siya. Ito naman sa Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. So, hindi ko alam kung magkatabi lang itong Barangay Mayon at saka Barangay Kumadkad. Na hindi ko lubos maisip, halos magkapareho lang ang haba ng ilog na dumaan sa Barangay Mayon at saka ilog na dumaan sa Barangay Kumadkad na halos magkapareho ang halaga ng proyekto. Oh. Next is, ano pa rin sa Camarines Sur naman na project niya, construction of flood mitigation structure at Barangay Duminurog, Calabanga, Camarines Sur. So, ang halaga ng proyekto ay 96,344,723.24. So, sa Sorsogon, sa pinakamarami niyang kontrata sa Sorsogon. Sorsogon Construction and Rehabilitation of Drainage System at Barangay Balugo, Sorsogon City. Yan naman ang kontrata. Ang halaga naman ay 96,499,897 pesos and 52 centavos. At natapos ito noong June 25. Ito naman, ang construction naman sa Cebu. Mayroon din siya kasabay sa Cebu. Hindi ko alam kung Cebu Province. Construction of revetment wall along Viaya River, Purok Bangas section. Package 3. Barangay Ilaya, Ronda, Cebu. So Cebu Province. Ang halaga ay 57,896,463.40. Tapos sa Cebu pa rin uli, the same, no? Sa construction of revetment wall at Valencia River naman ito. Sa upstream left side, Phase 3 Alegria, Cebu. Ang halaga ay 57,896,315.20. Dito naman, ang isa naman sa Sorsogon ulit, 115,793,368 pesos and 54 centavos. Ang proyekto ay sa Sorsogon. At ang pangalan ng proyekto ay Rehabilitation Improvement of Flood Protection Measures along Cogon River, Erosin, Sorsogon. So, kung makita mo, lahat ito ay sa Centerways. Okay? Kita mo Centerways. Kano ang total? Hindi lang kasama yung dalawa dyan kasi walang amount na nakalagay. Gagaya nito, hindi nakalagay kung magkano amount. Pero ang kontrata nito ay sa Bulan, Sorsogon. At ang isa pa rin dyan na hindi nakalagay, ang kontrata naman is sa Bulan, Sorsogon pa rin. Pero ang tawag ng programa ay Flood Control Structure along Managanaga River, Bulan, Sorsogon. So, yan po yung ano. Ang isa naman ay sa construction of flood control structure lang, Bulan, Sorsogon, walang nakalagay kung anong ilog.
So ito ang kanilang proyekto. Ang total po niyan o kabuuan niyan ay 83 projects. Ang pinakaunang proyekto na nagawa ay September 2, 2022. Ibig sabihin, tapos na si Duterte. Na kasi kay Marcos na. So, ang pinaka-umpisa niya, September 2, 2022, ang halaga ay 43 million na sa Sorsogon, sa Sorsogon City mismo. So, lahat niyan at ang pinakahuli na nakompleto niya kuno sa report ay November 11, 2024. So, mga katoto ko, kung sino mga engineer dito na nanonood, maniwala ba kayo na sa loob ng mula 2022 hanggang 2024, 83 projects kayang gagawin ng isang kontraktor? Sige nga, tulungan niyo ako sa pag-isip. Ako po, engineer ako. Yung sa pagmamanage mo lang, akalain mo, 83 projects sa buong bansa. Kanang sa ang lugar lang, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, Cebu. Yun lang, 4 lang. Pero 83 projects. Ang hindi ko maintindihan, napaka-super expert na manager itong Centerway, si Lawrence Lubiano. Saan ba kayo ng eskwelahan nag-aral to? Doon ako mag-aral kasi tinuruan siya pag-manage ng construction. 83 construction, sabay-sabay. Paano yun mangyari? Pastor Rodi Rabi, kaya mo ba? Although hindi ka contractor, hindi ka engineer, pero ma-imagine mo, kaya mo ba sabay-sabay ng trabaho ng 83? Trabaho na flood control project na 83 lahat? Yan po ang trabaho ng Centerways, Construction and Development na pag-aari ni Lawrence Lubiano na nagbigay ng 30 million na donasyon para sa kampanya para kay Chis Escudero. Na inamin naman ni Chis Escudero. Ang tanong ay kung magkano, kung kayang-kaya. Hindi ko kaya bilang ako isang engineer. Sa tingin ko siguro yan, sila dito nakikinig ay hindi ko alam kung sino may engineer dito na experience sa grabing experience sa construction. Paki-comment lang kung kaya mo to gagawin. 83 projects, pagsabay-sabayin mo since 2002 September up to 2024 November. Grabe. So, Teacher's Pet TV, good morning, Dr. Toto from Charlotte, North Carolina, USA. Tapos si IZ Reyes, Mafia Board, ni sila. O kaya, Rodi Rabi, Pastor. O, tapos, Edwin Gonzalez, very good ang news mo, Toto. Tirador sana, madakip ang mga kawatan. Raul Salazar, Sindikato, dyan sila, idol sila. At so, Denby Ilacion, good morning. Good evening, Dr. Toto. Rodi Rabi, Dr. Kausing, talagang mahirap makakita ng tapat na lingkod bayan. Karamihan korap, basta't pera na di na dapat i-construct. File ng collection, pera talaga. Dr. Kausing, kawawa naman ang mga Pilipino kaya't wala ng flood control, hayaang bumaha na lamang ba? Ako tanungin mo, wala ng flood control projects, hayaan lang bumaha. Pagkatapos ng ulan, wala na ring baha. Ngayon kung ang mga pananim natin, mga bahay na sira, di kumpunihin lang pag wala ng baha. Ganun lang kasi, tapos tulungan na lang ng gobyerno ang mga nasaranta ng baha. At mas maganda pa yan. Magandang gabi, Katoto, sabi ni Lily. Romel Bingson, naimbang rabi, mga kabsat ko, mga kabaleng ko, maya pabengi, sa mga Bicol, taga Bicol ang ating topic, maray na banggi. Dapat yan ang paimbestigahan ni PBBM na imbang rabi, Tirador, Dr. Edgar Toto. Michelle Rancel, hindi lang po sindikato, mga mafia movers lang sila. Okay, Louie Venco, tanga ang nag-approve niyan kung may pera kaya ang gawin yan sa lagay. Enrique George, good evening Sir Toto, Teacher's Pet TV. Dr. Toto, sana huwag ibigay ni Mayor Magalong ang ebidensya kay BBM. Mawawala yun.
So si Andrea Togas, magandang gabi. Dad o Al, sa iyong common sense, kaya bang tapusin ng isang kontraktor ang 83 na kontrata? Sabay-sabay. Hindi ko kaya to. Ako, engineer ako, hindi ko kaya to. Romulo Ison. Ito si Romulo Ison, engineer ito. So kaya mo ba ito? Mechanical engineer ka pero may idea ka kung paano gagawin mga ito. 83 projects. Naku, paano kaya ito? Bakit inaprubahan? Kapag hindi na isama sa investigasyon, si Tambaluslos, magpapatuloy lang yan na weak leadership talaga si BBM. Tama po yan. Si Amay de Remo, oy, kumusta? Toto, sana makaabot ka sa tanggapan ni Blue Ribbon Senator Marcolita. Oy, ibibigay ko to sa kay Blue Kikwan, kay Mr. Marcoleta. Tapos, yan dito, Dad, check mo po ang messages mo, Dad. I sent you the Excel file and the doc file. Okay. Hindi po Dad, kaya. O sa isip ng aking anak-anak, anak ng aking kapatid, si Andrea, ay hindi daw talaga kaya. So, mapam daw soon. Sana mabigyan naman ng hustisya ang taong bayan. So, kung hindi kaya, ano li sa tingin mo li? Pag hindi kaya gagawin 83 projects, ibig sabihin ghost projects bang iba? Nilista lang. Posible, di ba? Posible na ghost project. Kwenta-kwenta lang, kwento na lang. Oo, picturean tapos report, manguleksyon na naman. Naku, paano ba ito? O ito, bakit ko sinabi, ito muna, ang kabuuan pong project nito cost ay 5 billion 111,000 111 million 751,218 and 59 centavos sa 83 projects. Hindi pa kasama yung dalawa diyan kasi walang amount na nakalagay. Sabi ni PHSP TV, kaya po Dr. Toto kasi hati-hati po sila sa pondo. Ang aking Teacher TV, ang aking iniisip, kaya nila kasi i-report lang nila na tapos hindi naman gagawin. 'Di ba? Picture-picture na lang lahat tapos hati-hatiin ng pera. Si Cheese nadamay pang lang sa Duterte demolition job. Oo nga, sa Duterte ngayon, ang itong ating ipapakita. May katibayan po ako para ipakita sa inyo na si Cheese ay kakampi siya ni Lawrence Lobiano na may-ari ng Centerways Construction and Development. Pero ito po yung clue. Si Lawrence Lobiano na may-ari ng Centerways, ang isa sa may-ari ng Centerways ay si Abico ko, kapatid ni Lizalde ko. Kapatid ni Christopher ko o Christopher Quito ko. Na siya naman, kapatid din ni Elizalde ko. Si Christopher Quito ko ay marami ding mga proyekto na kinuha. Siya po isa Highton Construction. So, panahon na ba ito dapat limitahan na lang ang i-award na project sa mga kontraktor na kung magsubra sa 5, huwag na ibigay na sa ibang mga kontraktor. Ang problema dito, hindi ko lubos maisip, civil engineer po ako. Hindi ko lubos maisip kung paano mag-manage. Actually, expertise ito ng hindi civil engineer, kundi expertise ito ng manager. Paano mo manage ang construction ng 83 constructions? Never. Hirap nga ako nung ako may project. Isa lang, hirap na ako. Gusto ko isa lang. So, ang nag-research ako, walang maibibigay ang SEC. Kailangan pa mag-request, babayad pa ako ng pera sa SEC para lang humingi ng GIS nila. But anyway, what is important here is, I have now proven na si Lawrence R. Lobiano na lumalabas na president at general manager ng tinatawag na kumpanya na Centerways Construction ay kasosyo ni Abico ko, na kapatid naman ni Elizalde ko at saka ni Christopher ko. Si Elizalde ko ay may-ari ng SunWest na isa sa pinakamas malaki pang kanyang kontrata. At saka si Christopher ko, na malaki rin ang kontrata, Highton Corporation naman siya.
High Tone. Okay, Elizalde is a prominent businessman and politician. Tapos ang High Tone ay actually lumalabas na nasa umbrella ng Sunwest Group of Companies. So kasama ang high tone, kasama ang low tone, kasama ang thick tone. Mahilig siya sa tone na. Ano kaya? Bakit kaya mahilig sa tone? Tapos Christopher Co is identified as Elizalde's brother and has been involved in the same. Dating congressman ito si Christopher Co. Kito ko. Si Abico ko naman, meanwhile associated with Centerways Construction and Development Incorporated. So, yan po ang connection ni Chis Escudero sa mga kay Elizalde Co. Si Elizalde Co naman saradong bata ni Romualdez. At si Hayton naman, si Christopher Co, kapatid naman ni Elizalde Co. Sa madalit sabi, noong 2025, ang Senate President noon ay si Chis Escudero. Tapos ang kanyang assistant si Grace Po. Silang ang dalawa nag-uusap kung paano singit-singit, mga singit fund. Kung alin ipapenalize nila yung Bicameral Conference Committee. Ang sa kabila naman, nakausap nila ay si Elizalde Co at saka si Romualdez. So, ibig sabihin, lahat ng mga proyektong ito ng flood control na nakalista lamang ay may consent, may pagpayag mula kay Chis Escudero. May pagpayag mula kay Grace Po. May pagpayag din mula kay Tambaluslos, kay Martin. May pagpayag din mula kay Saldico. At 4 lamang sila nagdesisyon. At iparatify na kagad nila sa kapwa nila senador o kapwa congressman. So, ang ibig lang po sabihin nito ay yan ang gagawin. Ngayon, sabi ni Teacher Speed TV, may mga subcontractors po mga yan. Ngayon, kung ako, papayag ba ako magpa-subcon? Kung mahina, kung masama pagkagawa, ako magbabayad. Kasi sa ilalim po ng Presidential Decree 1759 ay nakalagay po, kapag hindi maayos ang pagkagawa, ay kayo magbabayad. So ngayon, tandaan ninyo, lumabas lamang po, tama po si Babylin 10. Lumabas lamang po ang pagbanat kay Chis Escudero nung kumampi siya kay Sara Duterte sa issue na impeachment. So dahil alam naman ni Saldico kung ano ang koneksyon kung nagsumingit din ng pondo si Chis Escudero, ay tinira nila. Kumbaga, may sindikato po sila. Si Saldico, si Chis Escudero, si Romualdez, si kapatid ni Saldico na si Christopher Quito Co, na dating congressman din, at yung kapatid nila si Abico Co, alam nila lahat. Kaya lang, sila yung makikita mong litrato na sindikato na nag-away-away na. At ang dahilan lamang ng away ay si Sara Duterte. Kasi gusto naman ni Romualdez, na boss naman ni Elizalde Co, na magiging presidente siya at dapat mawala na sa landas si Sara Duterte. So, iyan po, ladies and gentlemen. So, ngayon, tingnan natin. Sa record na nakuha ko, ay lumalabas po na ang sa 83 na project, 5,111,751,218 pesos and 59 centavos ang mga nangyari na pundo mula ng 2024. So ngayon, kung 2022 hanggang 2024, at lumalabas din po, nang ibig sabihin po, sa 2022 ay September, ay hindi na si Duterte ang presidente, si Marcos na. So ang ibig sabihin, mga kakampi rin ni Marcos, at in fairness naman kay BBM, ay siya na ngayon nagpaimbestiga, mga kakampi lahat ni Romualdez. Ang ibig lang sabihin, ang utak ng sindikato talaga pala dito sa flood control ay walang iba kundi si Romualdez, si Saldico. Sila yung utak. Tapos nakikibagay na lang si Chis Escudero. Kasi siyempre kailangan din ni Chis ng Si Chis naman,
Hindi pa siya, nangyari po yung election 2022. So, yan ang eleksyon 2022. So ngayon, bawal ang mga kontraktor magbibigay, Rosale, ng donasyon para sa mga kumakandidato. So ang election nung nakaraang 2022 ay May 9, 2022. So, nagbigay ng pera si Lawrence Lobiano ng 30 million kay Chis Escudero noong panahon na wala pang kontrata si Centerways. Kasi ang kontrata ni Centerways ay September 2022 lang. So lusot ngayon si Chis Escudero sa mga kasong isasampa sa kanya. So ibig sabihin, pinagkaisahan talaga si Chis na galit na sa kanya ngayon ang kasama niya sa sindikato na si Tambaluslos. Kasi sa rason na kumampi ngayon si Chis kay Sara Duterte. So sa 83 na proyekto ay 53 na project po sa Sorsogon nakikita. Ang 9 na projects ay sa Masbate. Ang 8 proyekto ay nasa Camarines Sur. Ang 3 project ay sa Cebu Province. At ang 10 ay sa Albay. So yan. Kaya ang kita mo ng mga baha, ang mangyari na ng baha todo sa Albay, ang tawag sa mga pera doon sa project nila, goodbye, Albay. Ganun na mangyari. So, Teacher PTV, at hanggang imbestiga lang si BBM. Oo, hanggang imbestiga lang yan. Hindi magagawa niya yan. So, Denby Ilacion, ako nag-iimbestiga na ako ngayon. Ito yung initial findings ko patungkol naman sa Centerways Construction and Development Incorporated na kung saan ay siya ay kadikit kay Chis Escudero. Pero sa tingin ko, may-ari si Chis ng Centerways at isa sa may-ari, sikreto lang. At saka may-ari diyan na isa, si Abico ko, na kapatid ni Saldico. So sa ganung halaga ng proyekto, ito na magkakasira-siraan na ngayon magkakaibigan. So sabi ni Mercy Narbasa Suzuki, ang sindikato ay yung gahama na si Tamba at Salde. Real talk lang talaga. Swapang sila lahat sa lahat ng bagay. O tama po kaya. Ganon ang mga opinion ng mga kanito. Ngayon, ito na ngayon, isasulat ko ito. Gagawa ko ng sulat ng aking sulat kay Blue Ribbon Committee Chairman, si Marcoleta, para paimbestiga ko pa rin si Vice Ganda. Si Vice Ganda kasi, mahilig manglait para sumikat. Okay. So ngayon, ano pang isang pag-usapan natin tungkol dito? Anyway, hanggang dito lang muna tayo. At ang pag-usapan naman natin sa sunod mamaya ay mga flood control projects naman ni Salde ko at flood control projects naman ni Sara Diskaya. Yan naman pag-usapan natin. Okay? Antayin nyo lang po in 5 minutes time o 10 minutes time ay magbablog ulit ako. Ang pag-usapan naman natin ay yung iba namang mga kawatan. At least natapos ko ng kawatan na si Saldico, kasama na pala si Chis Escudero dyan, kasama si Lawrence Lobiano, kasama si Abico ko na kapatid ni Saldico at isa pang kapatid ni Saldico na si Christopher Quito ko. Naku, inubos na ng mga ko ang lahat ng Ako, kaya pala ako Bicol. Kaya pala ako Bicol. Ako Bukol. Laurito Antalan Malyari. Katuto, pwede ba kayo sa investigating body? Pwede akong gagawa ng sarili kong investigasyon. Kausapin ko, susulat ako kay Mayor Benji Magalong. Anyway, sa pag-end ko nito, mayroon lang akong kwento.